Inulan ng batikos at pinulutan ng mga netizens sa social media ang mga Phil-Am pageant kings na sila Brandon Espiritu at Jeter Palomo dahil sa kanilang kontrobersyal at nakaka-insultong komento na Happy sa social media. Ang Happy ay isang individual, isang Pilipino na may halong dugo ng ibang lahi gaya ng halimbawa Filipino-American, Filipino-Canadian, Filipino-Australian o Filipino-German o kung anong lahi pa yan. Si Brandon Espiritu ay tubong Guam at naging kinatawan ng Pilipinas sa Mr. Supranational 2024 at nagkamit ng second runner-up. Habang si Jeter Palomo naman na isang fitness enthusiast ay title holder ng Mr. Global Pilipinas 2025 at naging kinatawan ng Pilipinas sa Mr. Global 2025 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Sumabog ang galit ng mga netizen dahil sa isang reel na ipinost ni Brandon Espiritu sa social media na kung saan kasama ang iba pang mga pageant kings galing sa iba't ibang bansa ay sila ay nag-iinuman at nagkakantahan ng mga national anthem or at least happy birthday sa kanya-kanya nilang wika. And then ang kinatawan na Pilipinas na si Brandon Espiritu ay piniling kumanta sa wikang Chamorro sa halip na wikang Pilipino o wikang Tagalog ay kumanta siya sa wikang Chamorro which is wika ng Guam, habang ang si Jeter Palomo na naging kinatawan din ng Pilipinas ay kumanta ng happy birthday sa wikang Ingles. And then ang comment naman ng isang netizen na at least isa sa kanila ay nagrepresent ng Pilipinas pero bakit walang kumanta ng Tagalog, at ang sagot naman ni Brandon Espiritu dahil hindi naman sila galing sa Pilipinas, then bakit sila magsisinungaling. And then ang rebat naman ng netizen ay kung ganon, edi dapat hindi na lang nila inirepresent ang Pilipinas, at ang sagot naman at ang kontrobersyal na sagot ni Brandon Espiritu edi sabihin daw natin yan o sabihin nila yan sa mga front runners ng Pilipinas na nagre-represent ng Pilipinas, which is he implies na marami sa mga yan kung hindi man lahat ay mga happy o mga mixed blood ng mga Pilipino, at sinabi niya at ang kontrobersyal niyang pahayag na walang ibubuga ang mga Pilipino sa mga international pageant sa global stage kung hindi dahil sa kanilang mga happy o mga mixed blood. Ibig niyang sabihin ay ang pagiging purong Pilipino ay hindi sapat para maging competitive sa mga international beauty pageant. Okay, singin in German. So, happy birthday din na. Itong Jeter Palomo is Phil-Am din to. Ito yung isa sa mga sinasabi natin kanina na naging Mr. Global 2025. Happy birthday. At kumakanta in English. Day to you. Podogi chamorro po. Ito na yun. Itanota kanta na tunana itoro iruga. Ganito kasi yan kung identified na kinakatawan mo ang Pilipinas at ikaw ang kinatawan ng Pilipinas din na sa ganito mga pagkakataon na yung bawat mga kasama mo ay kumakanta sa kanya-kanya nilang wika, then you are expected na kakantahin mo ang pambansang awit ng Pilipinas or at least kahit anong kanta mula sa Pilipinas, since ikaw nga kumakatawan sa Pilipinas, in which hindi niya ginawa. Para honra, para gloria, viva isna Islang Guam. At nang dahil dyan is umani siya ng mga batikos, and then ito yung mga naging sagutan sa Instagram. The question is, at least one of you represented the Philippines but no one sang in Tagalog. And then ang sagot ni Brandon Espiritu is because we are not from the Philippines, why would we lie? So sinasabi nila na hindi sila sa taga-Pilipinas and ba't sila magsisinungaling. And then yung netizen, and then you should not have represented our country. Then ang sagot naman ni Brandon Espiritu is, then tell that to all the front runners for the Philippines. This country would not have a chance on the national stage without us. Hafiz. Ito na yung controversial na komento.
And then ito po namang isa si Jeter Palomo, kaya nadamay siya rito is ang komento niya is I pledge allegiance to the flag, na merong emoji ng American flag, na napaka-unlikely sa isang tao na kumatawan sa Pilipinas. Kaya nga naging title holder pa siya ng Mr. Pilipinas Global 2025 at siya ang nag-represent sa atin sa Mr. Global 2025 yung ginanap sa Thailand. And then makikita mo ang mga komentong kagaya nito na ang kanyang allegiance ay ibinibigay niya sa bansang Amerika, which is kalayaan naman niya kung pumili kung saan siya kakampi. Pero kung ganun din lang, then it makes no sense na i-represent ang Pilipinas. Then sabi niya, then sumagot ulit si Brandon Espiritu na raise that flag, brother. And then sabi ng isang netizen, opportunista. And then sabi ni Brandon Espiritu na nagpainit palalo is I am. So parang inaamin niya, tinatanggap niya, nandun yung pag-amin na oportunidad lang ang habol niya sa pagpunta niya sa Pilipinas. And then ito naman, talagang nagkakampihan silang dalawa rito. Ang aga-aga nakakagigil ang mga balita ba? Imagine, mabigyan ka ng malaking opportunity to represent a beautiful country and its beautiful people. Tapos sasabihin mong hindi kayang manalo ng mga Pilipino without them being happy or happy. Ayun na nga, nabigyan ng opportunity, so oportunidad lang talaga habol niya rito. Ang something else, but FYI, ang dami ng mga Pilipinong lumaban, nanalo at nagbigay ng karangalan sa bansa without them being happy. At Sa beauty pageant, siguro nga dahil medyo nakikipagsabayan tayo sa beauty standards, no, mga western beauty standards, then may mga marami talagang pagkakataon na mga mixed blood yung mga pinapadala. Pero kung ako tatanungin, hindi naman masama kung mixed blood o purong Pilipino, pero at least man lang, talagang kung magre-represent ka ng Pilipinas, kilalanin mo at irespeto mo yung bansa na kinakatawan mo, because after all, isa sa mga magulang nila ay Pilipino din. Bago pa nauso yung mga mix na yan sa pageantry, no? And let's be clear, being mixed is not the issue here. I mean, ang dami din namang mga representatives ng Exactly. Philippines who are mixed, and that's perfectly fine. The issue is acting like Filipino blood alone isn't enough. If you're gonna be representing a country, the bare minimum is for you to show respect to the people who you Mismo. are supposed to represent. Because the moment you start implying that being Filipino is not enough, boy, you're not running for the crown anymore. You are. Kung baga, nire-represent mo yung isang bansa pero nagiging racist ka towards the country na nire-represent mo. Are disregarding and disrespecting the very people who should have been cheering for you, who should have been by your side to win it. Hindi nakakabawas ng pagiging Pilipino ang pagiging mixed. Ang nakakabawas is when you are representing the Philippines habang minamaliit mo ang mga Pilipino. At nang dahil syempre sa controversial na opinion na yon, na komento na yon, ay nakatikim siya ng mga puna at komento mula sa mga taong may bitaw, mga may sinasabi sa mundo ng industriya, gaya na lang ni Michael Cinco na isang world-renowned designer. So isang fashion designer, at ang sinabi niya is they came only to the Philippines to build a career and gain followers, which is walang pinagkaiba to sa ginagawa ng mga foreigners na nagpupunta dito sa Pilipinas para gumawa ng content, kasi alam nila na mina ng ginto ang Pilipinas pagdating sa views sa social media. Sa pagkakataon namang ito, yung mga mixed blood, bagamat wala namang masama na mixed blood dahil hindi naman nila kasalanan na naging mixed blood sila, pero meron mga mixed blood na hindi nila kinikilala o nire-respeto, which in this case si Brandon Espiritu, sa nanggaling yung Michael, si Brandon Espiritu is hindi nila kinikilala or nire-respeto yung bansa na pinagmulan nila, and nagpupunta sila dito sa Pilipinas dahil may oportunidad para sa mga katulad nila. And then dito naman sa Becky's of Pageantry, na without the Philippines, you'd still be working as a server, Hafiz. Bagamat marangal naman na trabaho ang pagiging bartender sa kung ang saang club, kung saan man siya nagtrabaho noon, marangal naman na trabaho yan, hindi naman masama yan.
Pero kung ikukumpara mo yan sa estado na kinalalagyan niya ngayon ay napakalayo, na talagang nabubuhay siya sa isang celebrity at marangyang buhay, malayo dun sa career na pinagmulan niya noon. At ang naging puhunan niya is yung pagiging mixed blood niya. Pero kung hindi dahil sa Pilipino, hindi rin naman niya narating yung kinalalagyan niya ngayon. And then sabi naman dito sa Sashes and Scripts Official na has Mr. Pilipinas worldwide and other male pageants become a magnet for coconut Pinoys, brown on the outside, white on the inside. And medyo interesting na terminology to that comes out of this, na ang coconut Pinoy, yung pinaka-definition na lang basahin natin, ang haba nito, is an individual who is racially or ethnically Filipino, brown on the outside, but culturally assimilated into a dominant Western society, white on the inside. Na meron na rin ako mga nakilala, mga tao na kung tawagin natin colloquially sa Pilipinas ay mga amboy, na laking ibang bansa, nandito sa Pilipinas, nag-aaral, and bagamat nandito sila, gusto nila is tayo makikibagay sa kanila, and they don't even exert an effort na matuto ng local language, matutong magtagalog, and na gusto nila yung mga lokal na mag-a-adjust sa kanila because they have this perception na they are better dahil mixed blood sila. So hindi dapat ganun eh. And yun nga ang nangyayari dito, kumbaga parang coconut Pinoy, brown on the outside, white on the inside. Then pag nandito sila, gusto nila tayo makikibagay, nandito sila for opportunities, nandito sila kung may mapapala sa kanila, kung convenient sila. Kumbaga hindi nila i-represent ang Pilipinas kung wala silang mapapala, nandito sila kung may mapapala sila. Pero kung wala naman silang mapapala, hindi nila babanggitin na may lahi silang Pinoy. Sa dulo ng araw, wala naman talaga masama maging mixed blood dahil meron tayong mga kababayan na nagpupunta ng ibang bansa at ang ilan sa kanila doon na nila nakikilala yung mga partner nila, kaya ang resulta ay nagkakaroon ng mga mixed blood o yung mga bata na eventually na mga individual na lumalaki na may na magkaibang nationality o magkaibang lahi ng mga magulang, like Filipino-American, Filipino-Canadian, and then Filipino kung ano-ano pa. So sa mga magulang or magiging magulang ng mga mixed blood ng mga bata or mga happy, huwag niyo sanang kalimutan na ituro yung wika at kultura na pinagmulan nyo, because responsibilidad nyo na ipakilala sa kanila. At sa mga happy na o yung mga mixed blood na mga malalaki na katulad nila Brandon Espiritu at kung sino-sino pa, na wag naman sana kayo na yung tipong kikilalanin nyo lang yung pagiging Pilipino nyo pag may mapapala kayo, pero kung wala naman at hindi kayo magbe-benefit dun sa gagawin nyo, hindi nyo siya pag-uusapan, talaga namang kakapalan na ng mukha yan. At hindi ko nilalahat ang mga mixed blood dahil napakarami naman mga mixed blood, maybe hindi sa beauty pageant pero sa ibang larangan, gaya na lang ng halimbawa nila Apple D Up ng Black Eyed Peas, mixed blood siya, pero he must have been one of the most influential mixed blood Filipino na nakilala in the industry, hindi man sa beauty pageant pero at sa maraming mga like halimbawa na lang isang pure Filipino naman, like for instance si Manny Pacquiao, di ba? So hindi dito usapin kung ilang porsyento ng dugo mo ang Pilipino o banyaga. Ang usapin dito is yung pagkilala sa kultura at pagrespeto sa pinagmulan mo kung saan ka man nanggaling. At kung nagustuhan nyo ang video na to, maaaring paki-like, share, subscribe, and hit the notification bell. And once again, I'm Juice Pancho. I'm out. Yeah.